Sinulan nga pala ako ng isang pampasahirong jeep para puntahan ang isa sa pinaka-iconic na simbahan dito sa Maynila. Ang iconic na simbahan ng Santo Domingo Church, matatagpuan dito sa Quezon Avenue. Habang lulan ako ng jeep, may isang magulong pasahirong babae na gusto na kaagad bumaba kahit bawal, kahit maraming traffic enforcer. Ako naman, bumaba na. Kahit alam kong malayo pa yung simbahan, nilakad ko na lang siya. Magandang umaga po, andito po ako ngayon sa Quezon City. Ipipicture po natin ang simbahan ng Santo Domingo. Santo Domingo Church, National Shrine of Our Lady of the Holy Rosary of Labal de Manila. This is the most iconic churches in Metro Manila. Ito ay sinimulang itayo noong taong August 16, 1587 sa pamumuno ni Bishop Domingo Salazar O.P. Ang orihinal na lugar dapat ng Santo Domingo ay sa Manila, Santa Cruz itatayo. Pero napagkaisahan na ilipat sa ibang lugar dahil sa pangbubomba ng mga sundalong Hapon during World War II. Sa halagang 3,000 piso na galing sa sariling pera ni Salazar, sinimulang i-construction ang simbahang taong January 1, 1588. Ang unang mga materialis na ginamit ay kahoy at pawid lamang.
year 1589, the church was partially destroyed, earthquake, at ang buong simbahan ay nasira. Sa pamumuno ng mga paring Dominicans, muli nilang isinaayos ang simbahan. Ang nagdisenyo ng simbahan ay ang arkitek na si Jose Maria Zaragoza na isang Italyano. Ang simbahan ay mayroong haba na 85 meters at ang lapad ay 40 meters at ang taas nito ay 25 meters. Meron itong second floor. Kaya nitong pumuno ng 3,300 capacity ng mga tao. At ang disenyo ng simbahan ay tinatawag na Deco Arts. Ang Deco Art ay isang geometric style na ang ibig sabihin ay numbers and numerals. Sumikat ang ganitong arts taong 1920s at 30s. Ang 8 murals painting na nasa kisame ay gawa ng national artist na si Carlos Botong E. Francesco. Pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Ang mga umiilaw naway sumainyong lahat. na bintana na gawa sa salamin Ngayon ay galing pa araw sa ng bansang ating lahat, Mexico. lalo na para sa mga batang tatanggap ng unang komunyon. Noong tayo bininyagan, tayo napabilang sa pamilya ng Diyos. At dahil tayo ay pamilya ng Diyos, ibigyan tayo ngayon ni Jesus ng natatanging tanda ng kanyang buhay pagmamahal. Sa araw na ito, mangangako tayo na mamumuhay sa pag-ibig ni Jesus. Siya ay mananahan sa atin sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. Ibahagi natin ang ating kagalakan at purihin siya sa kanyang pagdating. Kaya mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan upang maratang nagbanang sa banal na pag-iibig. Panginoong Jesus, sinabi mo na igalang at sundin ang aming mga magulang. Panginoon, kaawaan mo kami. Yesu Cristo, sinabi mo na laging magbantay at laging manalangin. Cristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ibinigay mo sa amin ang iyong katawan at dugo bilang pagkain ng buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patunayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Si Jesus na aming kuya at kapatid ay regalo ng Ama sa atin. Nais na ilulong natin ang ating mga panalangin at mga kailangan sa Diyos Ama. Sa bawat kaibigan, inyong isasagot ng malakas, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang ating Santo Papa at iba pang lingkod ng sambayanan ay manatiling magkaroon ng malinis
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Sinira man ng lindol at bagyo ang simbahan na ito. Muling itinayo para bigyan tayo ng pag-asang mabuhay at huwag mawala ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, na mahalin ang pamilya, kapatid at kapwa-tao. Let's stand to our Lord. Amen.